updates lang ta gikan sa buhatan no sa City Mayor sa Iligan. Ako inyong mayor sa Iligan kasamtang administrasyon. Ako din si Frederick W. Shaw no. Og tagad mo update kay bahin na ning problema nato sa patubig din sa Iligan. Well, kebalo man ta nga kaniyang problema sa tubig nato sa Iligan. Wala na siya ga-exist karong tuig lamang, but for the the previous 20 years o 2 decades nagsugod na ning problema. Sa panahon ni Lawrence Cruz, finally nabutangan ka ng system na nakadugang o supply no, sa tubig din sa sentrong bahin sa Iligan. Well, if you're talking about the system 1 o 2, kaning mga sistema ubay-ubay na ni kadugay no, sa panahon nga ka-exist kani. So the latest system is katong latest linya katong gikan sa may ibabaw sa Suarez, Sambuar, mo ko na ga-supply karon sa system 3. So kung tanaw nato ang existing karon nga system na anay daghang leakages, daghang leaking along the way, daghang illegal tapping. So makaingon yun nga daghay non-water revenue. Daghay dako ang non-water revenue sa atong sistema tungod kay ga-exist ning mga problema. So recent as early as 3 weeks ago, nibuto ang usa ka pipe sa may Barangay Suarez, diya sa may NSC David. O nabati is Tibok Iligan, di man Tibok Iligan, portion sa Iligan na nawalan yung tubig. Kung kamahin man gani sa repair, dali lang ni tabo, 2 days lang, nahumanan nila, apan na mga issues na wala dami. Unang-unang issue, daghan na nagbara nga hugaw, mga sagbot dito sa intake dam, no? So pag open na itong paglimpyo itong mga sagbot, ni kusog o kalit ang tubig, ang flow sa tubig. Anitabo, tungkol kaya wala pang dami, ni saka ang pressure sa tubig, dito na din ni additional ng buto ang sistema dito sa may Barbusilang, no, na tungkol siguro sa wear and tear sa gasket, wala makayang pressure, nag-leak. Kaduha, dito sa may atbang sa post office, sa may mercury drugs, usap po ng issue na nag-leaking yapon. So, naay ikatulo, pero kato siya, sala to sa isang kontraktor sa DPWH na nabuslot niya, na nakalutan niya ang mao nga pipe. So, katong anitabo is nag-leak yapon. So, dili masulbad tungod kay wala tay mga piyesa, no? Again, ang atong ICWS being owned by the LGU, wala tay gingon nga iandam ng mga piyesa tungod kay dili nga nakadali no mo procure og mga butang kung moagi gyud government yung government processes na pag-purchase og mga ekwipo nga standby kaso wala pa yung mga problema apan dili siya nga nakadali maalaw sa gobyerno sa proseso sa gobyerno labaw na sa kuha. So anitabo pagkabuto ni palit pa tayong mga piyesa, like for example mga bolts no nga special order kani o hantod naabtan pa to another week no, na delay bago na repair. So anitabo karon na repair na nila, kinahanglan daw torque range tong problema tong 2 days ago ug I believe kaganiha niabot ang torque range mo na ilang gayo. Finally pag seal atong naay gamayng leaking na nagpabilin dito sa Barangay Suarez. So mo ni mga problema nato sa ICWS, di na ako isa-isa og tuki no ang kabahin sa sistema, kabahin sa ICWS organization itself. Medyo ano na kayo, detalyado na kayo, dili na
di na kulang na tas panahon pag-discuss niya na. So ang kaduhang problema is ang basura. No, ang basura tungod kay ito manigilabay sa bunbunon, no? Wala gid siya mapreparahan ang lugar, dili siya dako, no? Eventually nag-back job, nagputang og mga gitawag og mga kaning sa tawag ni rubber flooring mo to nipasar o ni-qualify sa requirements sa EMB. Apan ang problema lang ana is puno na ang maong lugar. Instead magpunta residual waste lang, katong yung hindi mapuslan ng mga basura, nagkasagol-sagol ng guna siya tanan diha. Natawag na to for many years ang mixed waste dito na ginalabay. So last week, if I recall it right, last Thursday nakadawat tag cease and desist order because DNR na dili naging palabayan og mixed waste ang atong CMR. So pwede ta mo labay dito pero kinahanglan recycle. So kung basihan man ganin atong balaod sa atong ecology at kaning atong environment, kinahanglan ang pagkolekta sa basura sa mga residual waste, ang responsibility na ang mga barangays. Ang kabahin sa food waste o kaning mga malata, ang responsible na is ang mga tag-iyas balay, ang panimalay na kinahanglan nila kalutan o kanang bangag ilang i-compose ang mga food waste. Eventually, katong mga food waste mahimo na sila fertilizer kung maproseso o insakto. So, hantod karon nagpabili na itong problema na dili pwede labayan o mga gingon tag food waste o katong mga lata ng mga butang. So, atong ihangyo ang mga barangays kinahanglan medyo sektohon nato ang pagpa-comply sa katawhan. Base sa information na niabot sa ko, ang mga 70% ang naka-comply, napag-apoy 30% sa atong community nga dili mo comply o dili ka comply. Maybe dili gusto mo comply kay kumbaga lisod na gid kaya sa ilang part, no? Di ba hindi na gid sila gusto. Ay di man na ila man katungod pon, pero kinahanglan mo gutaas sa community. Kinahanglan ta magtinabangay, no, na pangitag solusyon niini kay imo man ang basura, ikaw untay mo sulban na imong basura. Katong mga mapuslan pa, ma-recycle, mo to'y gitawag na to residual waste kanang mga plastic laminates, no, mga wrapper sa shampoo, mga sudlanan sa toothpaste. Mo na siya ang kuliktahon sa barangay iog ihatod dito sa CMRCF, no, sa ilang BM sa ilang barangay RCF, no, og dito kwaon sa atuang PSD og dito nato dadon sa atuang CMRF. Dito na din ang sorting, i-sort nila dito ang basura, kato mga plastic yun nga pwedeng ipasunog, mo to'y ginakolekta sa atong CMRCF na staff o ginapasred na to o kana siya atong gihatod sa ang ginahatod na siya dito sa atong plantas wholesale o sa Republic Cement. So as of now, napataan sa nga na level o ang atong gibuhat karon is atong ihangyo, no, ang katawhan nga mutuman sa mga balaod kay kung dili nato dili kaya, no, dili kaya mabuhat sa LGU ang ilang party sa ilang part. So kinahanglan gyud na siya tabang gikan sa barangay, kinahanglan po siya tabang gikan sa mga lumulupyo sa ilingan. As of the moment, nanata sa proseso pagpalit og kanang incinerator. Nagsugod tag siguro sa gamay-gamay nga volume, no, kay mao ni ang pinaka usay kanang gadalit ta, no, mao ni ang easiest solution.
incinerators. But eventually, nakita na to, it's either mo palit ng dako-dako nga unit na mas dako pang capacity lang masunog adlaw-adlaw, or we rather go to activation, pagpa-rehab sa itong CMRF para ma-segregate na itong tarong, minus the food waste, then mas mapadali na ito sila, mas dali ang proseso sa pagkolekta sa mga residual waste ug kanay siya ihatod dito sa planta sa Republic ug sa wholesale. So mo ning mga options sa itong gitanaw karon ug dili madugay, we're very confident nga kani siya masulbad na nato ni ug matagaan og na pag-rehab no ang atong CMRCF nga dumping site, at then at the same time we can look for ways na it's either maka-convert, makabuhat ang energy tungkol sa mga basura ug pwede pa ta maghimo og mga fertilizers nung gikan sa basura ug other nga options na pwede natin buhat. So mo kana siya mga problema nato siligan, kani mga problema nahitabo ka na tungkol sa mga tao nga kita sa ato aragabugikan ng mga problema. So kinahanglan nato ning tagaan o pagtagan no, kinahanglan magtinabangay para kani siya mapa-improve nato ang kinabuhi nato sa ato Lumulubyos community. So mo nang duha sa mga issues karon, mga problema nato sa iligan o serbisyong karapan. So di man na problema, actually dagay nalipay niya na no sa serbisyong karapan nato nga atong gipaabot sa atong mga locality, labaw na sa ground, sa mga barangay mismo, ang mga serbisyo nato nga ilang makuha din sa City Hall. So at least man ang uban dito no, wala kay kasabot na sila lawyer maduulan, na sila mga offices sa civil service, civil register's office, wala sila yung mga birth certificate, no? Na sila problema sa city engineer's office, na sila maduol dayon, mga barangay, mga purok, mga gakinanglan o mga limestone, while serbisyong karavan na dito ang mga taga-city engineer's office, makadirekta sila pangayon dito. Na po yung mga doctors gikan sa DOH, no? Gikan sa City Health Office, naghahatag og libreng konsulta as well as libreng mga tambal. So mao siya mga serbisyo basically, no? Sa ato ang serbisyong karavan o katong mga dili katong medyo dako-dako ang ilang problema sa ilang health, pinagi sa coordination sa mga barangay, datuan sa itong mga team, itong grupo sa Oplan Bisita. Natay Oplan Bisita, ginabisita nato ang mga katong yung bedridden, yung mga lumulupyo o mga katauhan dili sa iligan o tagag tabang, no? Hopefully mo improve ang ilang health, at the same time mataga tabang o benepisyo nga makaget over sila na stage na dili sila